Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpal, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layo ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas. Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at saka tagapanood sa Discarding Wise. Ayan, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa mga gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan binago ng Fitch Ratings ang outlook ng Pilipinas mula stable tungong negative at itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang key policy rates ng 25 basis points. Bukod dyan, humina muli ang halaga ng piso at umabot na sa 60 pesos and 70 centavos kada dolyar. At kung may sapat pa tayong oras sa segmentong Alkansaya, ibabahagi ni Jonas ang pera o Personal Equity Retirement Account. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya. Discarding Wise. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan, good news muna tayo. Inaasahang makakaroon ng malaking bawas presyo sa diesel ngayong linggo na maaaring umabot hanggang 11 piso kada litro. Pero posible namang manatili o tumaas ng 95 centavos hanggang 2 piso ang presyo ng gasolina. Ayon din sa Department of Energy, nakakuha na ito ng mahigit 21,000 metric tons ng LPG mula sa Estados Unidos at inaasahang darating ito mula Mayo 20 hanggang Mayo 31. Jonas, makakatulong ba ang rollback para maibsan ang pressure sa inflation? Makakatulong yan, pero syempre, kumbaga hindi naman agad-agad yung tama agad sa atin yan kasi malaki talaga yung inakyat na nung isang buwan. Kaya, kumbaga, medyo babagal pero sa tansya ko, nitong Abril talagang aabot pa rin ng 5% yung inflation. Kaya kahit pagdating sa Mayo, itong maliliit na adjustment, kumbaga, makakatulong pero hindi makakababa ng sobra sa inflation. Ito, isa pa, no? Inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na pabilisin ng refund na humigit kumulang 14 na bilyong piso para maibsan ang bigat sa mga consumer sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Dahil dito, magkakaroon ng 25 centavos kada kilowatt hour na bawas singil simula Mayo.
Ayon sa ERC, galing ang refund sa true-up o labis na nakolekta ng Meralco mula Hulyo 2022 hanggang December 2024. Mula sa orihinal na 3 taon, pinaikli ng gobyerno sa 1 taon ang refund para mabilis maramdaman ng mga pamilya ang ginhawa. Paano kaya nagkaroon ng labis na koleksyon mula 2022 hanggang 2024, Jonas? Kasi iba-iba talaga yung mga adjustment. Kung matatandaan natin, malaki yung paggalaw, yung volatility. Kung matatandaan natin, noong 2022, dyan yung pag-umpisa ng Russia-Ukraine war. So mayroong mga volatility na pangyayari na biglang nagtaasan yung kuryente na kumbaga medyo napasobra. So ngayon, ito ngayon yung binabalik sa atin. So isang kumbaga makakatulong sa kumbaga parang shock absorber ito. Doon sa mga 2 buwan na may 64 centavos, tapos meron yung dito sa Abril. So medyo makakatulong yung rebate na yan. Sana nga mag-offset na lang para hindi natin talaga maramdaman, ano? Parang one time, big time, sana mas maganda. Oo nga. Diba? Ayan, tumungo na tayo, no? Binago ng Fitch Ratings ang outlook ng Pilipinas mula stable tungong negative dahil sa banta ng global energy shock at humihinang public investment na maaring pumigil sa medium-term growth. Nananatiling BBB ang credit rating pero nagbabala ang Fitch na maaring lumiit ang economic edge ng bansa kumpara sa mga kapwa emerging markets. Tinataya nitong 4.6% ang growth sa 2026 dahil sa mataas na presyo ng enerhiya at mabagal na pagbangon ng public spending. Ipinunto ng Fitch ang paghina sa paggastos ng gobyerno noong huling bahagi ng 2025 matapos ang investigasyon sa flood control corruption. Inaasahan din nitong tataas ang inflation sa 4.1% sa 2026 mula 1.7% noong 2025. Pinanatili ng Fitch ang BBB rating dahil inaasahan nitong mananatiling matibay ang medium-term growth at unti-unting bababa ang government debt sa 54.5% ng GDP sa 2026. Posibleng magkaroon ng downgrade kung tataas pa ang debt to GDP o lalala ang foreign currency reserves. Jonas, ano ang ibig sabihin para sa Pilipinas kapag negative ang outlook kahit nananatiling BBB ang rating? Okay. Kung matatanda natin, no mga ilang taon na, laging nag-umpisa tayo from stable naging positive. Ang pinakamataas sa outlook kasi is positive. Parang kumbaga, it is already a signal na i-upgrade ka. Kaso nangyari itong gera sa Middle East, ano? Na lalong napag-usapan natin itong trifecta ng mga deficit, yung budget deficit dahil lumalaki yung gastos ng gobyerno, yung trade deficit, lumalaki yung pag-import natin ng langis, at yung pangatlo, yung current account, no? So, yung tatlo na yan, nakaka-contribute yan sa hindi magandang tingin sa atin. So, ngayon, pinapakita lang nung report na dinowngrade tayo to negative. Isa itong pagsubok. Ito ay isang warning sa atin, no? Hindi siya talaga sinasabi na masama. Ang sinasabi lang niya, pinapakita niya yung mga vulnerabilities, yung kahinaan natin dahil tayo ay net importing, no? Ngayon, ang sinasabi lang niya, kung mapapanatili natin yung fiscal consolidation, ibig sabihin, balancing paggastos sa mga importanteng bagay tulad ng infrastructure at yung gastos natin na normal, no? Ngayon, 'di ba, sinasabi natin nung isang linggo, importante yung targeted spending at saka time-based. So kung gagawin natin na itong mga ayuda na ito hanggang 3 buwan lang,
tapos na. Oo. Kailangan, kumbaga mag-umpisa na tayo gumastos para doon sa infrastruktura. Then, gaganda yung takbo ng economy natin. Tulad nung isang report nung isang araw, sinasabi na nung Pebrero, tumaas ng 26% yung government utilization. Ano ba yung utilization? Ito ang paggastos ng gobyerno. Nasimula nung floodgate na mahinang paggastos, Oo. ngayon parang unti-unti nang bumabalik yung sigla, no? Kasi month on month, parang umakyat ng 75%. So, isang hudyat na talagang mag-uumpisa na ulit gumastos yung gobyerno. Pag nagtuloy-tuloy yan, then mape-prepare natin na yung BBB rating mare-retain. Kung matipensahan natin to, then lalong mas maganda at talagang magkakaroon tayo ng potential upgrade kung mapanatili natin yung mga measures na ginagawa na natin ngayon. So pag nagawa yan, yung road to A, papunta pa rin dyan. Yun lang ngayon, dahil meron tayong parang kahirapan dahil dito sa Middle East. Parang nakapos yung the road to A, no? Yung papuntang A grade. Pero, kumbaga, basta depensahan natin ng mabuti, pag natapos tong gera na to, tuloy yan. Ngayon, hindi lang natin mapag-usapan na itutuloy natin kasi meron tayong pinoprotektahan. Pinoprotektahan natin yung galaw ng gobyerno at saka para ma-maintain yung BBB. So, kumbaga sa test, ito ay isang pagsubok na kailangan higitan natin na talagang BBB talaga tayo. Kaya natin to. Oo. Ano naman ang panganib na maaring magtulak sa pag-downgrade ng credit rating at ano ang impact kapag na-downgrade nga? Okay. So unang-una, pag-usapan natin ano ba ang impact ng downgrade. Ang impact ng downgrade, magmamahal ang utang natin. Pag umutang ang gobyerno, yung interest rate pwedeng tumaas. Kasi hindi na tayo investment grade rating. Kung mas mataas ang ating credit rating, kumbaga ang presyuhan sa merkado mas mababa pag investment grade ka. So, hanggat tumataas yung grade mo papuntang A, mas nagmumura umutang. Although tayo ngayon, kahit BBB tayo, yung presyuhan sa merkado, para na tayong A grade. Yun lang, ito yung bago magkaroon ng Middle East crisis. Ngayon, parang BBB rin tayo, pero ngayon, tinitingnan tayo ng lahat ng mga investors na kaya mo bang i-maintain itong BBB? Kasi pag na-maintain natin to, isang magandang signal yan, di ba? Recently, si JP Morgan, parang sinasabi nila, come January, mailalagay ko na kayo dito sa aming index. So, ibig sabihin yan, may mga investor na tataya kasi pag naniniwala sila doon sa index, gusto niya, meron siyang kasamang Pilipinas doon sa portfolio niya kasi sinama ka na dyan . Tulad ng Saudi Arabia, sinama na din niya. So, ibig sabihin, kung naniniwala ako dyan sa index na yan, dapat meron akong Pilipinas, meron rin akong Saudi Arabia. So, may mag-i-invest sa atin. Ayun. Gaano kabigat yung epekto ng pagbagsak ng public investment noong 2025 dahil nga dun sa corruption probes? Malaki talaga kasi kumbaga pag pinag-usapan natin ang GDP, ngayon i-breakdown natin sa 4 segments. Yung una, yung consumption, yan ang gastos natin. 70% yan, plus yung investment, tapos mga around 10 to 15% yung G, which is government. So yan talaga, kailangan may gastos din ng gobyerno. And of course, yung net trade, ito yung pag-import-export natin. So ngayon, importante yung gastos ng gobyerno kasi ngayon, both business sentiment at saka yung
sentiment ng mga consumers medyo matamlay. So, kumbaga, kailangan suportahan ng gobyerno na huwag kayong matakot, nandito ako. Kaya yan ngayon yung pinapakita ng mga datos na lumalabas na unti-unti nang gumagastos ang ating pamahalaan. Ayan. Susunod naman, no, itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang key policy rates ng 25 basis points. Pinuputol ang easing cycle para saluhin ang inaasahang pagtaas ng inflation dahil sa global oil shock mula sa digmaan sa Middle East. Inanunsyo ni BSP Governor Eli Remolona Jr. na nasa 4.5% na ang policy rate, 4% ang overnight deposit rate at 5% ang lending rate. Ayon kay Remolona, lumala ang inflation outlook at posibleng lumampas pa sa 4% ceiling sa 2026 at 2027 dahil sa mas mataas na presyo ng langis, pataba, pagkain at serbisyo. Ang pagtaas ng rate ay para pigilan ang spillover effects at panatilihing nakaangkla ang inflation expectations. Git ng BSP, mananatili silang data-dependent at handang kumilos para maibalik ang inflation sa 3% target habang sinusuportahan ang medium-term economic recovery. Jonas, ano ang magiging epekto ng pagtaas ng policy rate, deposit rate at lending rate? Makakadagdag kaya ito sa bayarin? Nako, yan talaga ang isa sa mga unang magiging epekto, no? Kung pag hahati-hatiin natin ang sinabi ni Governor Remolona, unang-una pinoproteksyonan niya yung inflation expectations. Kumbaga, kahit nakataas na siya ng 4.1 nung Marso, nakikita nila na mula ngayon hanggang sa mga susunod na buwan, hanggang December, nakikita nila yung inflation pwedeng umakyat ng 6.3%. So medyo mataas. Kaya sila nagkaroon ng adjustment para malalong kumbaga magawan nila ng paraan na bumagal yung inflation sa mga susunod na buwan. Para kumbaga hindi tayo basta-basta maapektuhan. Kahit tinaas nila yung interest rate, may mga hakbang na ginawa ang ating Bangko Sentral na tulad ng pandemic, no? Meron silang mga guidelines na binigay sa mga bangko para doon sa mga taong naapektuhan na may utang. So nagbigay sila ng mga grace period at saka mga facility para makatulong lalo na doon sa mga hindi basta-basta makabayad agad, no? Kumbaga kung hindi ka makabayad, binibigyan ka ng 6 months, no, na window para makapagbayad na walang penalty, no? So para hindi maibsan yung gastos kung tumaas man yung interest. So ito yung mga tulad na ginawa ng Bangko Sentral nung pandemic, no? Ito ay ginawa nila agad para makatulong sa mga bangko at para hindi magkaroon ng pressure lalo na pagdating sa mga bayarin, ano? So, kumbaga, kahit na nagtaas sila, meron naman silang binigay kumbaga kaakibat na relief dito para makatulong sa mga mamayan. So, ang gobyerno naman, meron mga binigay na targeted spending. So, kumbaga, monetary side, ibig sabihin, galing sa Bangko Sentral at yung fiscal side sa gobyerno, meron silang pantulong na ginawa para maibsan yung pressure, no? So, kumbaga, makikita natin on both ends ginagawa. And ito ay isang importanteng hakbang ng Bangko Sentral para rin mapanatili ang credibility natin doon sa AAA na napag-usapan natin kanina. Handa na ba ang BSP na magpatupad ng panibagong rate hikes kung lalong lumala ang inflation risk? Handa sila pero maliliit lang ang sabi nila. Pero yun nga, dahil sabi nila data dependent. Kung tingin natin ang inflation, and matagal ko nang sinabi na ang nakikita ko ay 5%.
Oo. Kung mas mabilis pa sa 5%, baka mas malaki ang itaas niya na interest rate sa Interest rate. susunod nilang meeting. Mhm. So instead na parang puro 25 basis points, pwedeng lumago sa mga 50, depende kung ano ang lumabas na datos. So diyan tayo titingin, tulad ng tanong mo kanina, kung ito bang mga baba nitong 2-3 linggo ng langis makakatulong Mm. sa paghina ng inflation. Kaso alam naman natin kahit bumaba itong gasoline prices at diesel, Oo. pagdating sa presyo sa bilihin sa mga supermarket, parang hindi basta-basta bumababa, 'di ba? And kinakatakot nga natin nitong Mayo magtataas na. Oo. So yan ang mga, kumbaga yan yung mga tinitingnan natin na kung magkakaroon man ng adjustment, kung madidelay ba yan o hindi. Pero sa mga naririnig ko at saka nakakausap ko, parang ginagawa nila ng paraan na lalo nilang mapabagal yung pagtaas. Oo. Kasi natatakot sila na yung tinatawag na second round effects. Nakikita na natin na yung mga transport sector, umaangal na sila. Oo. Gusto nila ng may adjustment, 'di ba? Kahit merong mga hakbang na ginawa na ang gobyerno, marami pa silang nire-request. Ang kinakatakot natin, lalo na nitong pagpasok na linggo ay magle-Labor Day. Alam naman natin na pagdating ng Labor Day, maraming hihingi ng salary adjustment. And alam naman natin na ngayon ay isa sa mga panahon na mas mabilis ang pagtaas ng presyo kaysa sa pagtaas ng ating kita. Oo nga. So, yan ngayon ang isang challenge kung magtataas ba ng minimum wage. Kasi pag nagtaas yan, ito yung tinatawag na second round effects. Yung pagtaas na ng mga presyo, tapos dahil dyan, napilitan na ang mga negosyante at gobyerno na itaas yung minimum wage. So siyempre, pag tinaas mo ulit yung minimum wage, yung mga negosyante, babawiin yan sa consumer. So, tataas na naman ulit yung presyo. Kaya, yan yung tinatawag nilang inflation spiral. Diba? Kaya ginagawa ng central bank magtaas ng interest rate, hindi siya talaga nakakatulong sa pagbaba ng presyo o makakatulong, no? Pero ang interest rate ginagabayan yung tao. Gagastos ka ba ng sobra o mag-iipon ka? So ikaw mismo, dahil pag tumaas yung interest rate, mapapaisip ka, i-expand ko ba yung negosyo ko o medyo hihinaan ko muna. 'Di ba? Kung ikaw naman yung empleyado, gagastos ka ba o magtitipid ka? 'Di ba? So dito natin nakikita na pag tumataas ang interest rate, ang tendency ng mga tao mag-impok. So yan ngayon yung isang kumbaga nagiging epekto pag nagtataas ng interest rate ang central bank. Yun nga, no? Inaasahan nga ngayon na ng central bank na mananatiling mataas ang inflation. Tapos kamukha nga ng sinabi mo, 6.3% ngayong taon. Mailagay nga sa konteksto, ano na halaga ng piso nun? Sa 6.3%? Kaya nga parang ang nakikita natin ang epekto kung yung huling datos na binigay ng PSA na yung dating piso sa 2018 na halaga ng presyo, medyo humina na tayo ng halos 25 centavos. Yung dating piso ngayon 75 centavos. So malaki ang nawala sa atin. Oo, sa 1,000, 750 na lang. Oo, ganon. Ganon talaga. So talagang kumbaga ngayon kailangan maghigpit talaga ng sinturon. 'Di ba? Oo. Ito no, humina muli ang piso at umabot na sa 60 pesos and 70 centavos kada dolyar. Halos katapat na ito ng record low dahil sa malakas na US dollar at pag-iwas ng merkado sa panganib na patuloy na nagpapabigat sa mga Asian currency. Tumaas ang tensyon sa Middle East matapos ang panibagong insidente ng pagharang ng mga barko at babala mula sa US Navy sa Strait of Hormuz dahil
o dahilan para manatiling mataas ang presyo ng langis. Jonas, bakit nananatiling malakas ang demanda para sa US dollar sa gitna ng tensyon sa pagitan ng US at Iran? Kasi medyo nagtagal na nga yung usapang kapayapaan, yung Oo. peace talks na to, medyo matagal na, and yung mga news na nung una lahat tayo hopeful na mangyayari yan, 'di ba? Kaso medyo bumabagal at ang mga huling mga news ngayon parang medyo bumababa ang kumpiyansa ni President Trump, 'di ba? Oo. So ngayon, bumalik na above $100 yung langis. At dahil dito sa tinatawag nating risk off, tumaas ulit ang dollar, no? Nagkakataon lang na sa Amerika dahil sa AI, Oo. yung artificial intelligence at digitalization, umaakyat pa rin yung stock market nila. Pero dito sa atin, dahil kukunti lang ang mga kumpanya na nasa AI at yung mga traditional na tatamaan tulad ng property, tulad ng may mga exposure sa foreign exchange, yun ang tinatamaan. Kaya iba yung galaw ng ating stock market kaysa sa Amerika. So dito natatakot yung investor, lumalabas, bumibili ng dollar. Tapos lumalaki yung ating bayarin sa langis, o di lalo nagke-create ng demand for dollars. Ayun. Kaya humingi na lalo yung piso. Ito nakita ko lang kanina, meron ba tayong tinatawag na import inflation? Imported inflation, Oo. meron. Ito talaga ang kumbaga 60% ng ating nararanasan ay imported. Oo. Dahil inaangkat natin na halos lahat, Oo. no? Pag hindi langis, fertilizer, pagkain, and ngayon yung mga ibang bansa, hindi na tayo parang global world na nagtutulungan, no? Oo. Kumbaga sa atin, meron tayong bayanihan, no? Pag ang ating kapitbahay may kailangan, nandyan tayo, akibat sa kanila. Ngunit ngayon, parang protectionism na, uunahin ko yung mga kababayan ko bago ako mag-export. Kaya ngayon, yung iba, tumataas yung mga presyo. Instead na servisan ko yung mga ibang bansa, uunahin ko muna yung pangangailangan ng aking mga constituents, no? Bago, at kung may sobra, sige, yun ang ibebenta ko. Kaya ngayon tumataas yung presyo, and dyan tayo tinatamaan. Tapos yung 40%, yan naman yung mga dahil sa angkat natin ng pagkain, yung transportation cost, nadadagdag. So, kaya 60-40, yung imported inflation is around 60%. Wow, ang taas Ito rin, bumagsak na naman sa 9 na buwang low ang remittances ng overseas Filipinos nitong Pebrero. Naitala ang 2.786 billion pesos, mas mababa kaysa 3.02 billion noong Enero, ngunit bahagyang mas mataas kumpara sa February 2025. Huling nakita ang ganitong kababa noong May 2025. Sa kabuuan, $2.25 billion ang mula sa land-based workers, habang $0.53 billion ang ipinadala ng sea-based workers. Ano kaya ang mga dahilan kung bakit bumagsak ang remittances nitong Pebrero, Jonas? Okay. Typically, ang remittances, malakas lang yan pag third at saka fourth. Second quarter at saka fourth quarter. Bakit second quarter? Yung April, May, June. Kasi yan ang bayaran ng tuition fee. Okay. Ngayon, yung fourth quarter, ganun din dahil magpapasko, bayaran ng second semester. Tama. Nandyan yung bulk ng remittances. Pag first and third quarter, yan yung medyo mahina. So ito ay pwede nating ang gawin nating rason, ito ang tinatawag na seasonality, no? Pero kung titingnan natin ang mga panahon na meron tayong gera, mga panahon na may mga
nahihirapan ng ating mga mamayan dito tulad ng COVID, mas maraming pinapadala ang ating mga OFWs o mga kababayan natin na doon na nakatira, no? Pinapadala nila dito mas marami. So ngayon baka dahil nga February lang walang masyadong ginagastos pag February, ito yung seasonal effect. Typically dyan, either March or April, dyan medyo tumataas, no? Yung kung medyo gipit, umaabot ng June. Kaya yung second quarter at ang fourth quarter, yan ang panahon na mas nakikita natin lumalakas ang piso. No? Nagkakataon lang ngayon dahil merong krisis sa Middle East at tumataas yung presyo ng langis na medyo kumukontra kasi lumalaki yung kahit yung volume natin pareho, pero yung presyo niya nagmahal. Kaya mas malaki yung demand mo. Kailangan mo ng mas maraming piso para mabayaran mo yung utang mo na panlabas. Ayun. So, tama nga na may epekto yung remittances sa halaga ng piso. Oo. Kung mas maraming remittance, sana mas maganda. Pero kumbaga talagang traditional lang yan. Pero kasi talagang mas mabilis nga yung akyat ng presyo ng langis, yung tinatawag na imported inflation, kaysa doon sa kumbaga yung hina na 2.5 to 3%. Yan yung halos kumbaga range ng increase ng remittances natin on a monthly basis. Na ang full year average typically is like 3%. Pero kumbaga bumababa naman yan 2.5, 3%. So okay lang yan, kaso nagkataon lang naha-highlight lang kasi humina yung piso. Ayun. Okay. Dami natin na pag-usapan ngayon, no? Bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Leo Magpayo. Ako po si Jonas Ravelas. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa Radyo Pilipinas World Service at programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit ang mga galawang perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos na Leo Magpayo working awarded financial at mga galawang discarding Jonas Ravelas. Panahon na para magkasimula sina Leo Magpayo awarded para sa isang stable financial Jonathan para sa iyo at sa iyong pamilya. Panahon na para magsimula samahan natin sila Leo at Jonas para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Sa Radyo Pilipinas, samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Sa Radyo Pilipinas World Service.